Excuse me, miss. Nandito ka ba para sa interview? Tumigil si Alyssa sa harap ng lumang receiving desk. Hawak ang brown envelope at ang ID na ilang beses na niyang tiningnan habang naglalakad. Isang matandang guard ang nakatingin sa kanya at nakasandal sa upuang kahoy na tila kasing tanda na ng gusali. Opo, kuya. For the nursing position po. Saan po ko pwedeng mag-login? Napakamot ng batok ang guard bago tumayo. Dito ka na. Pasensya na kung medyo magulo. Hindi pa masyadong maayos ang reception area. Halos wala na kasing tao dito, di ba? Parang ghost town itong ospital. Ngumiti si Alyssa ng marahan. Okay lang po. Sanay naman ako sa gulo. Actually, expected ko na po to. Napatigil saglit ang guard at tinignan siya na para bang nagtatanong. Bakit dito ka nag-apply? Alam mo namang halos sarado na itong San Elia. Kahit mga doktor lumipat na. Gusto ko pong subukan. May rason po. Tumango ang gwardya na para bang alam nitong hindi pa handa si Alice sa magkwento. O sige, dito ka na muna umupo. Tatawagin kita kapag nandun na si Ma'am Reyes. Umikot siya sa lumang waiting area. Maalikabok ang tiles. May ilang sirang fluorescent lights na parang kumikindat sa dilim. Ang hangin ay maligamgam. May halong amoy ng lumang alkohol at gawaing hindi natapos. Hinaplos niya ang strap ng bag niya na para bang sinusubukang pakalmahin ang sariling paghinga. Kumalabog ang pintuan ng silid. Doon lumabas ang isang matandang babaeng nasa mid-40s, naka-white coat, nakaayos ang buhok. Ngunit may bakas ng pagkaantok sa ilalim ng mata. You must be Alyssa. Tanong nito habang naglalakad papalapit. Tumayo agad si Alyssa. Yes po, ma'am. Good morning. Good morning. Tila napansin ni Ma'am Reyes ang ayos niya. Malinis kasi ang kanyang uniforme. Maingat ang pagkakatupi at may kislap sa mata na hindi pangkaraniwan sa isang applicant na papasok sa ospital na halos abandonado. Come with me. Interview tayo sa loob. Let's see if you really know what you're going into. Sumulyap sa kanya si Ma'am Reyes. Honestly, hindi na kami tumatanggap masyado ng bagong staff. We're operating on the bare minimum. Kulang sa pondo, kulang sa tao. Are you aware of that? Opo. Sagot niya ng diretso at walang pag-aalinlangan. And you're still here? Yes po, I believe I can help. You believe you can help? Ulit ni Ma'am Reyes na bahagyang natawa. Hindi to simpleng trabaho, iha. This place drains people. Yung iba hindi kinaya. Yung iba umalis na lang ng walang paalam. Ready po ako. Napahinto si Ma'am Reyes sa tapat ng isang kwarto. Sumilip ito saglit bago nagsalita muli. Tell me something, Alyssa. Why San Elia? Bakit hindi sa city hospitals nag-try ang isang katulad mo? You know, the ones na may bagong facilities. Stable ang system. May proper equipment. Saglit na tumigil ang hakbang ni Alyssa. May dahilan po ako. May pinanggagalingan po ako. I have a personal reason. Care to share? Tanong ni Ma'am Reyes at kapansin-pansin ang pagbagal ng boses nito. Huminga si Alyssa ng malalim. May isang taong nawala po sa akin at dito siya dinala nung last time. Nung emergency, I was too late. And when I came back here after, everything felt unfinished. Nanginig ng bahagya ang daliri niya na nakahawak sa strap ng bag. Sabi ko po sa sarili ko babalik ako. Kahit anong itsura nitong ospital. Kahit halos wala nang pumapasok. I want to understand what happened and maybe I can help make it better. Even in small ways. Tumahimik si Ma'am Reyes sa loob ng ilang segundo. Tila mas lumalim ang tingin nito. I see. That's heavier than I expected. Naglakad muli si Ma'am Reyes nang mas mabagal ngayon. Binuksan niya ang pinto ng isang lumang conference room. Alright, if you want to fight for this place, I need to know if you're truly capable. Yes po, ma'am. Sa unang araw ni Alyssa sa San Elia Medical Center,
Dumaan ang bawat oras na para bang mahabang pahinga ng ospital. Pagpasok pa lang sa first ward, sinalubong siya ng malamlam na ilaw at amoy ng lumang disinfectant. Nag-adjust siya ng gloves nang makalapit sa isang pasyenteng matagal nang nakakonfine. Good morning po, Mang Rolly. Kamusta po yung paghinga niyo ngayon? Mas masakit pa rin ba yung likod niyo? Umismid ang matandang lalaki at bahagyang sumandal sa kama. Mas okay nung konti, di kagaya kagabi. Ikaw ba yung bagong nurse dito? Yes po. Sagot niya habang maingat na inaayos ang oxygen line. Ako po si Nurse Alyssa. I'll be checking on you today. Ang bata mo pa pero parang sanay ka na. Napangiti siya dito. Marami po ako natutunan sa training at kailangan po ng ospital ng tulong, so I'm here to help. Sa kabilang dulo ng ward dumaan si Dr. Rafael, ang head doctor ng San Elia. Matangkad dito at mabilis maglakad. Mula sa puting coat pa lang, makikitang palagi itong pagod at kapos ang oras. Hindi man lang ito napansin ni Alyssa. Hindi niya rin napansin ang dalaga. Ni hindi rin bumaling. Dumiretso lang ang binata sa chart rack, kumuha ng ilang papeles, at nagmamadaling lumabas ng kwarto para puntahan ang emergency department. Napatingin si Nurse Ella sa lalaki. Isa sa mga senior nurses, at saka siniko ng mahina si Alyssa. Huwag kang mabigla ha, ganyan talaga si Doc Rafael. Parang whirlwind. Pag naisipan kanyang pansinin, ibig sabihin may kailangan siya. Ngumiti si Alyssa ng banayad. Noted po, bihira po ba siyang ngumiti? Grabe, mas madalas pa siyang umorder ng supplies kaysa ngumiti. But don't worry, mabait siya, masyado lang siyang maraming iniintindi. Nang sumapit ang hapon, tumuloy si Alyssa sa maliit na break room nila upang magpahinga saglit. Maliit ang espasyo roon at may isang lumang mesa, 2 upuan at may isang lumang electric kettle na parang may sariling buhay. Habang nagbubuhos siya ng mainit na tubig sa tasa, narinig niya ang maliit na yabag sa pasilyo. Sumilip ang 4 na batang magkakapatid, 1 lalaki at 3 babae. Laging magkakasunod. Laging may daladalang coloring books at laging dumadalaw tuwing ganitong oras. Wala ni isang staff na nakakaalam kung sino ang ina nila. O bakit tuwing hapon lang sila dumarating. Pero si Alyssa, alam ang bawat hibla ng buhok nila. Dahil sa kanya nagmula ang 4 na batang yon. Miss Nurse! Tawag ng pinakamatandang bata na si Liam habang kumakaway. Pwede po ba kami dito? Dito na lang po kami magko-color. Sabi ni Kuya Guard, okay naman daw. Tumango si Alyssa at agad na nagbukas ng espasyo para sa kanila. O naman, halika dito. Pero behave tayo ng konti. May ibang staff na nagpapahinga. Pumasok ang mga bata at agad na umupo sa sahig at nilapag ang mga libro nila. Inabot ni Alyssa ang isang maliit na pack ng crackers mula sa bag niya. O, share niyo to. Huwag kayo masyado maingay, okay? Sumimangot si Leah. Ang pangalawa, ikaw talaga, mama, ay... Napatigil ang bata at napatakip sa bibig. Kasunod noon, lumaki ang mata ni Alyssa at agad siyang yumuko para hawakan ang balikat ng anak. Careful. You can talk to me here. Pero hindi tayo pwedeng magsabi niya ng ganyan kalakas. Gets? Marahan silang tumango. Sorry po. It's okay. But you need to help mama, alright? Hindi pa natin pwedeng ipaalam. Nagtaas ng kamay ang bunso na si Micah. Bakit po, mama? Huminga si Alyssa ng malalim. Later. I will explain everything later. Pagkatapos niyang sabihan ng mga bata, bumalik siya sa pag-inom ng kanyang kape. Pero ilang sandali lang may pumasok na staff na isang nurse na may dalang chart. Oy, Alyssa, si Doc Rafael. Pinapahanap ka. Hindi ka raw niya kilala. Gusto ka niyang makita sa nurse station. Nagangat ng tingin si Alyssa at napatayo agad. Sige po, pupunta na ako. Habang naglalakad pa palabas ng break room, sumunod ang mata ng mga bata sa kanya na parang takot silang may mangyaring hindi nila maiintindihan. Lumapit si Liam sa kanya at humawak sa laylayan ng scrubs niya.
Mama, babalik ka po agad? Oo, konting oras lang to. Stay here, behave, okay? Tumango ang apat. 3 sa kanila ang nagbalik sa pagkukulay. Si Liam naman, nakatingin pa rin hanggang mawala si Alyssa sa pintuan. Pagdating niya sa nurse station, nandun si Dr. Rafael. Nakapatong ang 2 kamay nito sa mesa at mukhang hindi pa rin natutulog ng maayos. Nang mapansin nitong paparating na siya, dahan-dahan nitong tumingin sa kanya. You're the new nurse, right, Alyssa? Yes po, Doc. Ako po yun. I haven't seen you much today, pero naririnig ko ang pangalan mo. Marunong ka raw makapag-connect sa mga pasyente. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Good. Kasi kailangan ng ospital ng taong ganun. Welcome to San Elia, Nurse Alyssa. Doc, totoo bang isasara na ang San Elia? Ito ang unang tanong na sumalubong kay Rafael pagkabukas ng pintuan ng conference room. Ang mga nurse ay nagtipon. Halos sabay-sabay ang paghinga ng mga taong matagal nang umaasa, kahit paunti ng paunti ang pasyente, kahit gahibla na lang ang pag-asa. Humawak si Rafael sa gilid ng mesa. Yes, the health board decided last night. We have 30 days. After that, wala nang San Elia. But I'm not giving up. Not now. Not after everything we'd fought for. Lumapit si Nurse Ella. Doc, paano natin maliligtas to? Wala na tayong pondo, wala nang donors, wala tayong bagong equipment. We'll make them see. We prove na kailangan pa tayo ng komunidad. We show that this hospital still matters. Napatingin si Rafael kay Alyssa, ang tanging taong hindi pa nagsasabi ng kahit ano. You, Nurse Alyssa. I've seen the reports. Ikaw ang lagi lumalabas sa community drives. Bihira kang umuwi nang hindi nagpapadala ng relief sa mga liblib na lugar. Ano sa tingin mo? Napatingin ng lahat kay Alyssa. Doc, may pag-asa pa. Pero hindi tayo pwedeng tayo-tayo lang yung gumalaw. Kailangan natin ipakita sa kanila na buhay pa ang ospital. Kailangan nating lumapit sa mga tao, sa barangay, sa school, sa church. Let them see na may ginagawa pa tayo. You think that will be enough? It's a start. Kung di sila lalapit sa atin, tayo ang lalapit sa kanila. Maagang nagtipon ng staff sa loading bay ng ospital. May nakahandang lumang ambulance, mga kahon ng basic meds, bandages, vitamins, at ilang gabing pinagpuyatan na listahan ng barangay na kailangan na puntahan. Okay, team. This is not just a drive. This is our fight. Sabi ni Rafael, habang nakasabit ang stethoscope sa leeg. Parang campaign. Tanong ng isang nurse. Yes, campaign to survive. Tahimik na inayos ni Alyssa ang mga supplies. Nang lumapit si Rafael, napansin niya ang maingat na paglalagay nito ng vitamins sa isang kahon. Alyssa, you did everything last night? Ikaw nag-organize ng listahan? Yes, Doc. Sanay po ako dito. Dati na ako sumasama sa mga outreach. Good. I need people like you. Sa unang barangay na pinuntahan nila, sinalubong sila ng maiingay na tanong ng mga tao. Open pa ba yung ospital nyo? Safe pa ba magpa-check up doon? Di ba kayo magsasara? Nakangiti si Alyssa nang iabot ang vitamins sa mga bata. Open kami. We're here kasi gusto namin na maalagaan kayo. Nilapitan siya ng isang nanay at hinihila ang anak na may ubo. Nurse, kung magsasara kayo, saan kami pupunta? Malayo ang City Hospital. Kaya nga po kami lumalaban. Hindi po namin kayo iiwan. Habang sinusuri niya ang mga bata, nasa likuran si Rafael, nakasandal sa poste at pinagmamasdan kung paano nakukuha ni Alyssa ang tiwala ng komunidad. Lumapit ito ng konti sa kanya. You're good with people? Kailangan po nila ng taong hindi lang basta nagpapaturok. Kailangan nila ng taong nakikinig. Not everyone has that. Ngumiti naman siya dito. Hindi rin lahat ng doktor naglilibot sa barangay kahit alam niyang 1 hour na dapat ang tulog niya. Natigilan si Rafael. How did you? Halata po puyat na puyat kayo.
Your eyes look like they've been fighting wars. Sunod-sunod ang drives nilang ginawa. Sa bawat pagpunta nila, mas dumarami ang mga taong pumupunta. Mas marami ang nakakaalam na buhay pa ang San Elia. At sa bawat araw na yon, mas napapansin ni Rafael si Alyssa. Matapos ang isa pang outreach, dumiretso sila sa malumanay na liwanag ng break room. Pagod ang lahat, pero may kakaibang pag-asa. Alyssa, thank you. Without you, walang mangyayari sa atin. But you made this personal. Hindi lang naman po ako lahat tayo. And I have my own reasons. Your reasons? Personal ba? Yes, Doc. It's kinda. Pero, I can't tell. Someday I hope you'll tell me. Kapag nanalo tayo, Doc. Kapag nailigtas na natin ang San Elia. Then let's win this. Bago sila umalis sa outreach, narinig ni Alyssa ang mga yabag sa hallway. Mabilis niya itinulak ang pinto ng break room at tumambad ang 4 na bata na nakaupo sa sahig habang binubuksan ang baon nilang tinapay. Hala, nandito pa pala kayo? Bulala si Nurse Ella na may bitbit na folder. Cute naman nila. Sino ba nagdadala sa kanila dito araw-araw? Bago pa makasagot si Alyssa, sumulpot sa pintuan si Rafael. Oh, may mga kids. Tanong ni Rafael. Agad na pa ako ang atensyon ng 4 na bata sa lalaki. Parang huminto ang oras para kay Alyssa. Kinabahan siya nang mabilis dahil lumapit si Rafael sa mga ito. Kami po yung laging pumupunta dito. Sagot ni Liam. Nakatingin ito kay Rafael na tila sinusuri kung mapagkakatiwalaan ba. Ganun ba? You're like visiting hospital. Opo, Doc. Sagot ni Leah. We call her here. Tas minsan nagpapacheck up po kami. Kasama niyo dito ang mommy niyo? Tanong ni Rafael at biglang naghanap ng tanong na hindi niya alam na papatay sa lakas ng loob ni Alyssa. Napasinghot si Micah. Tinuro ang pinto malayo kay Alyssa. She's outside. Ganun ba? Okay. Tell mommy masyado kayong cute kaya dapat bantayan kayo na mabuti. Tumawa ang pangatlo. Pero si Alyssa, nanatiling tuwid ang likod. Hawak ang clipboard ng mahigpit para lang hindi makita ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi siya kilala ni Rafael. Ni hindi nito naaalala ang mukha niya nung gabing iyon. At higit sa lahat wala itong idea na 4 sa mga batang ito ay bunga ng nangyari sa araw na yon. Pag-alis ng mga bata, napalapit si Rafael kay Alyssa habang inaayos ang supply sa ambulance. Ang babait ng mga bata kanina, parang kilala ka nila. Lagi po silang pumupunta dito. Sinasanay ko sila maging mabait sa mga staff. Sumingit si Nurse Ella. Doc, baka gusto niyo nang umalis, delayed na tayo. Tumango si Rafael at lumayo. Nang makalayo ito na ilang hakbang, saka lamang huminga ng malalim si Alyssa. Sa barangay outreach, kahit abala si Alyssa sa pag-aasikaso ng mga bata at may edad, naramdaman niya ang mata ni Rafael na parang may hinahanap. Alyssa, can you assist me with BP checks? Yes, Doc. Okay po. Inabot niya ang sphygmomanometer at nagtanong si Rafael nang hindi siya tinitignan. May problema ba? Wala naman po, Doc. Are you sure? I just feel like may tinatago ka. Wala po akong tinatago. Tumango si Rafael pero hindi kumbinsido. If you say so. Pero matapos ang hapon, nang makapagpahinga na silang dalawa sa gilid ng barangay hall, muling sumubok si Rafael na lapitan siya. Alyssa, I keep thinking about the kids kanina. What about them po? They look familiar. Para may nakita akong... Bago niya matapos ang salita, siningit ni Alyssa ang unang dahilan na sumulpot sa utak niya. Doc, baka naman marami pong batang kamukha sa baryo. Huwag na po nating isipin. Nagpakawala ng mahinang tawa si Rafael. You're right. Siguro pagod lang ako. Naglalakad si Alyssa papunta sa nurse station nang biglang sumulpot si Nurse Ella at halos mabitawan ni Alyssa ang hawak na syringe tray. Uy, Alyssa.
Bulong ni Ella, na may nakakalokong ngiti. May nagtanong kanina kung ikaw daw ba yung mommy ng mga batang lagi nandito. Sino nagtanong? Si Kuya Guard. Sabi niya kasi lagi kang hinahanap na apat. Para raw kayong may secret signal. Hindi napansin ni Ella ang unti-unting panlalamig ng kamay ni Alyssa. Nung dumating ang apat, tumakbo sila diretso kay Alyssa gaya na nakasanayan. Pero ngayon may ibang mga mata niyang nakamasid. You're back again. Tanong ni Nurse Marco. Parang masyado kayong attached kay Nurse Alyssa. Favorite namin siya. She's our... Agad itong pinigilan ni Liam at mabilis sila nag-usap sa tingin pero huli na. Sa di kalayuan nakita ni Alyssa na papalapit si Rafael. Good afternoon. Nandito ulit sila. Oo, Doc. Nagbabantay lang po sila habang naghihintay. Waiting for? Hindi nakasagot si Alyssa at bago pa siya makahanap ng matinong dahilan, lumapit si Micah at hinawakan ng laylayan ng scrubs niya. Mommy, pwede po bang... Mommy? Ikaw ang ina nila? Yes po, Doc. Ako po. Aniya tumango ng dahan-dahan. Dinala ni Rafael si Alyssa sa maliit na conference room sa tabi ng admin office. Pagkasara ng pinto, tumayo ito sa harapan niya. You should have told us. Should have told me. I know, Doc. Pero hindi ko alam kung paano. Strict po ang policy ng San Elia. Bawal magpasok ng dependent sa loob. Ayoko maapektuhan trabaho ko. Ayoko rin maapektuhan ng ospital. Still, you hid 4 kids. Alam ko po. Pero wala po akong choice. Wala ho ako mapag-iwanan. Marami silang trauma. Nagpapanik sila kapag di nila ako nakikita. Safe lang sila kapag alam nilang malapit ako. Alyssa, ba't di mo sinabi na nanay ka na? Doc, nag-apply ako. Kung nalaman nilang may 4 akong anak, hindi ako matatanggap. Sobrang liit na ng staff, hindi nila ako pipiliin. Pero kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko sila buhayin. Pero bakit dito? Bakit sa San Elia? Nagtagal bago makasagot si Alyssa. Because this place is important. Ang tatay nila. Nag-iba ang mukha ni Rafael. So the father worked here? Di ko po alam kung paano ko sasabihin, Doc, pero hindi na yun mahalaga. Ang importante buhay sila. They're safe. Alyssa, alam mong may rules tayo tungkol dito. Yes po, Doc. Kung kailangan niyo po akong tanggalin, tatanggapin ko. Who said anything about firing you? I said rules are rules. Not that we can't adjust them. Kung may rason ka, kung may valid explanation at meron ka, then I cannot approve that exemption. As head doctor, I have that authority. Nabasag ang bigat sa dibdib ni Alyssa. Doc, thank you po. But next time, don't hide something like that, especially from me. Yes, Doc, pasensya na po. Malakas ang bagsak ng ulan ng gabing yon. Halos kinakain ng kulog ang bawat tunog sa paligid ng San Elia Medical Center. Basang-basa ang windshield ng lumang ambulance, habang sunod-sunod ang tawag sa radyo. Code Red, multiple casualties. Nahulog ang van sa may bangin dito sa sitio. Ulitin ko, si Mr. Salazar ang nag-approve ng closure order. Natahimik sandali ang nurse station. Sa gitna ng lagitik ng ulan, halos marinig ni Alyssa ang malakas na pintig ng puso niya. Doc, kung hindi natin maililigtas si Mr. Salazar, tawag ni Nurse Ella nang inabot ang waterproof jacket ni Rafael. Wala nang pag-asa para sa ospital. Pagtatapos ni Rafael, kasabay ng mabilis na paglalakad palabas. Prepare Trauma Bay A and B. Mobilize all available staff. Kahit kulang tayo, we move. Nagtipon ng mga nurse, interns at volunteers. Tumakbo si Alyssa sa ER, mabilis kinuha ang suction machine, oxygen tank, at lahat ng kagamitan kahit alam niyang ilang piraso lang ang functional. Mga bata, sa lounge kayo. Don't go near sa ER. Tawag niya nang mapansin ang 4 na anak na nasa hallway. Tumango ang 3 pero si Liam na panganay hindi gumalaw. Nakatingin ito kay Rafael na nagmamadaling tinatabi ang mga instrument na kakailanganin para sa operasyon.
Ma, tutulong ako. Liam, marami ang duguan. Pero kaya ko po. Sabi mo, di ba tumutulong ang mababait na tao? Anak, go. Biglang sambit ni Rafael. Nagulat si Alyssa. Dok, bata lang yan. Wala siyang gagawin sa loob, Nurse Alyssa. Pero kung kailangan mo ng runner, dahil may lakas siya at matapang, I'll keep him with me. Napatingin si Rafael kay Liam. You said you want to help? Opo, Doc. Then stay close. Huwag lalayo. And listen to me at all times. Deal? Tumango si Liam habang mahigpit ang kapit sa first aid kit. Nang dumating ang rescue team, halos mapasubsob ang mga staff sa bigat ng mga sugatang isinakay sa wheelchair at stretcher. Hawakan mo to. Ani Rafael at inilagay ang pressure sa isang sugatang may malalim na hiwas sa tiyan. Si Alyssa, basang-basa ng ulan at pawis at mabilis na naglalagay ng IV line. Nanlalata ang kamay ni Alyssa sa pagod. Pero hindi siya tumigil. Nilingon niya ang gilid at naroon si Liam na nakatayo sa tabi ni Rafael. May hawak itong alcohol wipes at bandages at iniabot kay Rafael tuwing tatawag ito. Ghost now! Akin na po! Sagot ni Liam at mabilis na inabot. Tumingala si Rafael at napansin ang bata. Good job, stay here. Dumating ang pinaka-critical na si Mr. Salazar mismo. Rafael, we need immediate surgery or he won't last. Tumigil si Rafael. Dalhin sa OR1. Dok, kulang tayo sa equipment. Kaya natin to. We either save him or lose this hospital forever. Pagdating nila sa OR, tumulong si Alyssa sa pagsiset-up. Habang si Liam sumusunod pa rin kahit ilang beses na itong sinabihan na manatili sa gilid lang. Liam, stay behind this line. Do not cross, you understand? Nagsimula ang emergency surgery. Sa gitna ng tensyon, sumigaw si Rafael. Humihingi ito ng alcohol wipe sa bata. Dok, ito po! Inabig yun ng circulating nurse at inabot kay Rafael. Good job, kid. Makalipas ang mahigit 1 oras, na walang hiningang paghawak sa buhay ng tao, unti-unting naging stable ang vital signs ni Mr. Salazar. Hanggang sa tuluyang lumuwag ang balikat ni Rafael. We got him. Mabubuhay siya. Kinabukasan, dumating ang health board na basang-basa pa ang sapatos sa putik, matapos puntahan ang lugar na pinaghugutan ng mga sugatan. Isa-isa nilang ininspect ang kwarto pati ang lumang kagamitan na halos dinidikit na lang ng tape. Pinapayagan kayo manatili. Sabi ni Mr. Salazar na naka-wheelchair pa at may benda sa noo. Pero may kondisyon. 6 months. Within that time, kailangan yung patunayan na kaya niyong tumayo bilang San Elia. Kapag bumagsak kayo, final closure. Naging buhay muli ang ospital. Si Nurse Ella ay nag-organize ng donation drives. Ang mga interns nag-volunteer na mag-extend ng shift. Si Rafael na bagamat hindi sinasabi ng direkta halos hindi na umuuwi. At si Alyssa, mas lalo pa niyang ginalingan. Matapos ang pag-organize ni Rafael ng bagong schedule ng volunteers, dinala niya ang chart sa nurse station, kung saan si Alyssa ay abala sa pag-update ng records. Hey, may free ka ba later? Kailangan ko i-check yung inventory ng medications. Pwede po, after break. Alright, thank you. Biglang sumutsot ang isa sa mga quadruplets mula sa likod ng nurse station. Doc Rafael! Nagulat silang pareho. Si Leah yon na nakatayo sa tabi ng bench at may hawak na maliit na skull model. Yes. Can you help me po? Hindi ko po alam kung saan ilalagay yung utak dito. Oh, the brain goes here. Pero bakit mo to dala? Activity po namin. Sabi ni Kuya dapat daw matalino ako para maging doktor like you. Akmang magsasalita si Alyssa pero tumawa si Rafael. You raised very smart kids. Natapos sila sa pag-check ng inventory ng donation meds. Nang maisara nila ang lumang stockroom, naglakad sila palabas, bitbit ang clipboard at lumang tablet na halos bumigay na. You want coffee? Break mo pa naman. Hindi na po, Doc. Baka kabahan na yung puso ko pangatlo ko na to. Then water.
O gusto mo soft drinks? Wala nga lang malamig, sira pa ang ref since 2 years ago. Okay na po yan, tubig na lang, mas safe. Sabay silang tumigil sa maliit na kantin sa gilid ng receiving area. Inabot ni Rafael ang bote ng tubig sa kanya. You know, your kids, they're smart, respectful, and disciplined. They're very good kids. Sinanay ko silang maging mabuti eh. Nadaanan ba nila yon? Wala bang kasamang father figure sa bahay? Agad na nag-iba ang timpla sa mukha ni Alyssa. Hindi niya gustong umabot doon ng usapan. Hindi rin niya gustong magsinungaling. Pero ayaw niya namang maghinala si Rafael. Kami lang, ako at ang mga bata. So the dad, hindi ba umalalay man lang? Wala siyang alam. Nakalimutan niya. O baka pinili niyang kalimutan. Nakagat niya ang sariling labi. Siguro para sa kanya wala naman talaga nangyari. Nag-iba ang mukha ni Rafael na parang hindi ito maipinta. I'm sorry, di ko alam na ganun kabigat. It's fine, Doc. Life happens. At hindi ako naghahanap ng kahit ano mula sa kanya. Tumingin si Rafael sa kanya ng matagal na para bang may binabasa sa mata ni Alyssa na hindi nito maunawaan. And you? Masaya ka rin ba? Kaya ko naman. Hindi kumibo si Rafael. Nang marinig nila ang paglapit ng mga bata, agad siyang tumayo. Biglang pumihit si Rafael mula sa mesa. Eksaktong sandaling nakatayo si Alyssa para abutin ang folder sa likod. Dahil hindi niya napansin ang paglapit ng quadruplets, nagkasalubong ang galaw nila at tumama ang sentido ni Alyssa sa dibdib ni Rafael. Nagdikit ang mukha nila ng halos 1 pulgada. At dahil pareho sila nagulat, sabay silang umatras, pero kasabay nun ang pagsulpot ng 4 na maliliit na ulo. Doc Rafael! Sigaw ng bunso na si Micah, habang humahangos dahil sa pagtakbo. Mama, ba't po kayong magkadikit? Nanigas si Alyssa at Rafael, at di makatingin ng diretso sa isa't isa, maging sa mga bata. Hindi yon. Nagbanggaan lang kami, aksidente lang. Pero Dok, para pong nag-kiss. Lia? Sorry, saad ng bata. Humalakak si Noah, ang pangatlo. Mama, may boyfriend ka na po ba? Siya na yun? Siya na ba yung sinasabi ni Kuya? Noah, di ko sinasabi yun at wala akong sinasabi. Bigla namang nagsalita si Liam. Dok, may gusto po ba kayo kay Mama? Ano? Ha? Hindi, bakit mo naman, sino nagsabi? Wala pong nagsabi pero obvious po. Lalong namula ang mukha ni Rafael. Mga anak, please magbehave naman kayo. Huwag kayong basta-basta. Doc Rafael, if you marry Mama, magiging kids mo kami. Biglang singit ni Lia. Nakatitig kay Rafael ang 4 na bata, pati ang isang intern na napadaan, natukso pang sumilip. Maging si Nurse Ella na dumaan, muntik pang mahulog ang hawak. Mga anak, ano bang pinagsasabi niyo? Doc, gusto niya ba maging papa namin? Tuluyang napatulala si Rafael. Hindi siya agad nakapagsalita. Napamasahe pa siya sa sentido. Tinapik niya ang ulo ni Micah. Hindi pa ngayon. Pero mababait kayo mga bata. Natutuwa ako na gusto niyo akong kasama. Tuwang-tuwa namang napasigaw ang 4. Basang-basa ng pawis si Liam habang kinakarga siya ni Rafael papasok ng ER. Nanginginig ang bata, namumutla, at halos hindi na makakapit sa balikat ni Rafael. Nasa likuran nila si Alyssa na halos hindi makahinga sa kaba. Kasunod ang 3 kapatid ni Liam na umiiyak habang sinusubukang sundan sila. Doc, mataas ang lagnat. Sigaw ng isang nurse. Chest pains daw bago nawalan ng lakas. Get me the vitals. Prepare CBC, chem panel, chest x-ray, lahat. Inilapag ni Rafael si Liam sa kama. Hinawakan niya ang malamig na kamay nito. Liam, stay with us, kid. Huwag kang pipikit. Samantala, nanginginig ang kamay ni Alyssa habang hinahaplos ang buhok ng anak. Pero kahit pilit niyang pinapakalma ang anak, ramdam niya at ng mga staff ang takot sa mata ni Alyssa.
Kinuha ni Rafael ang folder na iniabot ng triage nurse. Doc, ito po yung previous records niya. Nagpa-check up siya months ago sa ibang clinic. Binuksan yun ni Rafael habang patuloy ang assessment kay Liam. Pero pagbungad ng unang pahina, natigilan siya. Father's name, Dr. Rafael de la Cuesta. Napakapit siya sa dulo ng kama. Ilang segundo siyang hindi nakagalaw. Ano to? Doc? Alisa, ba't nandito yung pangalan ko sa father's information? Doc, hindi tayo pwede mag-usap tungkol dyan ngayon. Si Liam muna, please. Pero hindi pa natatapos doon ang gulat ni Rafael. Nahulog ang isang lumang folder mula sa bundle. Nakalagay doon, Hope Wing Program, Beneficiary File. Name child, Alisa M. Reyes. Status, abandoned by father at age 7. Case handled by Dr. Victoria de la Cuesta. My mom help you? Hindi makatingin si Alisa. Niyakap niya si Liam ng mas mahigpit. Doc, I'm sorry. Wala akong intensyon na itago yan. Hindi ko alam na makikita niyo yan. Bumukas ang pinto, dumating ang x-ray team. Let's move. We're treating him for possible pneumonia, complication, and cardiac strain. Monitor saturation closely. Lumipas ng 30 minuto. Naging stable ng konti si Liam matapos ng nebulization at initial medication. Umupo si Rafael sa katabing bench, basang-basa ng pawis. Si Alisa naman inaasikaso ang bata. Doc, Alisa, kailangan ko ng totoo. Okay. Liam, he's my son. Doc Rafael, oo. Ba't di mo sinabi? Kasi hindi mo naman naaalala. Because you left the next morning without even knowing my name. And I was just Alisa. I was just a kid. Back then, Doc. Pagpapatuloy ni Alisa, tumigpit ang hawak kay Liam. Biglang lumambot ang mukha ni Rafael. My mother knew you. She saved me. Siya ang kumuha sa akin nung iniwan ako ng tatay ko. Pinag-aral niya ako, pinakain niya ako, binigyan ng matutuluyan. Doc, I became a nurse because of her. She never told me. She wanted me to grow on my own. Hindi niya din alam ang nangyari sa atin. Hindi ko kayang iharap yun sa kanya. Ayokong idugtong sa pagkakamali ko ang pangalan niyo. What about the others? They're all. Yes, Doc. 4 silang anak mo. Nang lumuwag ang dibdib ni Liam at tuluyang ma-stabilize ang vital signs nito, ni-request ni Rafael na lumabas muna ang ibang staff. Naiwan silang 3 sa maliit na observation room. Hindi siya mapakali. Pabalik-balik ang mga daliri niya sa gilid ng kama na parang hinahanap ang tamang salita. Alisa, kailangan ko sabihin ang totoo. Kahit masakit pakinggan. Nung gabing yun sa baryo, hindi ko akalain na. I thought may bayad sila, or bayad sila na ibang tao. The women in that place. You thought I was one of them? Hindi ko alam. I was reckless. I was stupid. I wasn't in my right mind. I was drinking too much. I thought. Sa isip ni Alisa, akala siguro nito bayarang babae siya. I'm sorry. I'm so sorry. Wala na po ako magagawa. Wala na rin naman magagawa ang sorry, Doc. I know. And that makes it worse. Kung alam ko lang. Kung alam ko lang na iba ka, na hindi ka kasama sa grupo nila. Hindi sana nangyari yun. You didn't deserve that. Doc, hindi ko na kayang habulin ang nakaraan. Kasi nangyari na and I survived. I had to. Dahil 4 ang dumating na kailangan kong buhayin. 4 ang nagparamdam sa akin na hindi ako pwedeng bumagsak. Tumingin siya kay Liam at inabot ang maliit na kamay nito. At maya-maya hinalikan sa noo. Gusto ko lang mabuhay sila ng may respeto. Gusto ko sila makapag-aral. Maging mababait at maging malakas. Kahit wala silang ama, na kaya ko naman. And you did amazing. Mas magaling ka pa sa ibang magulang na kompleto ang resources. Alisa, gusto ko mag-provide para sa kanila. They're my children too. I want to be part of their lives.
Wala naman akong balak ilayo sila sa'yo. Hindi ako ganyan. Pero ayokong isipin mong responsibilidad mo sila. Hindi sila kasalanan. Hindi rin sila obligasyon. You're right. Hindi sila obligasyon. They're my kids. Doc, sigurado ka ba? I know I can't fix what happened. I know I can't go back and be the man you needed that night. But I can be the father they need now. May kumatok sa pinto. Si Nurse Ella yun. Doc, may kailangan kang pirmahan sa post-op. Sorry akala ko. It's okay. Papasok na kami. Tumayo si Alyssa para sundan si Ella. Ngunit bago siya makalayo, tinawag siya ni Rafael. Alyssa, I will earn your trust and their trust too. Kinabukasan bago siya pumasok ng rounds, dumaan si Rafael sa recovery room para bisitahin ang bata. Si Liam, nakaupo sa kama habang si Noah at Micah nag-aagawan sa maliit na puzzle book. Si Leah naman abala sa pagbubuhol ng buhok ng mga kapatid. Papa Doc! Sigaw ni Noah sabay saludo na parang sundalo. Napatigil si Rafael at tinapunan ng tingin si Alyssa na nasa gilid. Papa Doc? Yan na po pangalan mo, Papa Doc. Di ba pwedeng Tito Doc muna? Hindi po, old na po yun. Napatawa naman si Alyssa sa isang tabi. Doc, gusto ko po ng sopas. Wika ni Liam. Sure. Ano bang gusto mong halo? Chicken or beef? Tuna. Tuna? Na sopas? Opo. Wala tayong ganon. Pero si Mama gumagawa. Masarap po. Tiningnan ni Rafael si Alyssa. Gumagawa ka ng tuna soup? Paggipit. Masarap naman. Pwede naman po kayo matuto, Papa Doc. Sabi ni Micah habang nakahawak pa sa bewang. Pag-uwi ni Alyssa, naiwan sandali si Rafael para bantayan si Liam. Pagbalik ni Alyssa mula sa pagkuha ng meds, tumambad ang eksenang nakaupo si Rafael sa isang stool, hawak ang malaking children's storybook na puno ng picture. Si Rafael ay hindi makapronounce ng pangalan ng dragon. Ano po yan? Hindi po ganun big kasi yung pangalan niya, Doc. Paano ba? Kon. Yun na yun. Doc, baliktad ang libro. Sorry, hindi ko nakita. Madilim kasi. Maliwanag po yung ilaw. Anyway, matulog na kayo. Sabi ni Doc sa mga bata. Napailing na lang si Alyssa. Inilipat na rin ng pediatric recovery room si Liam pagkatapos. Si Rafael naman, nasa maliit na desk sa loob at nag-update ng chart ni Liam. Mama, can we go in po? Tawag ni Leah habang hawak ng isang stuffed bear. Pwede na. Sagot ni Alyssa at malumanay na binuksan ang pinto. Pagpasok nila, agad tumakbo si Micah at Noah kay Liam. Kuya, look, pininta ko yung hospital para happy ka. Thank you, ang ganda. Sagot ni Liam sa kapatid. Nasa gilid si Rafael at nagbabantay. Lumapit ang mga bata sa kanya para magtanong. Papa Doc, ba't po wala kayong asawa? Napatigil si Rafael at napalunok. Napatingin siya kay Alyssa na halos mabilaukan sa iniinom na tubig. Ha? Why would you ask that? Kasi po ganyan daw yung lalaki na may secret love. Secret love? Saan nyo naman narinig yan? Kay Kuya Guard, sabi niya kapag gwapo pero walang asawa, naka-experience daw ng heartbreak. Halos sumabog sa katatawa sa Nurse Ella sa hallway. Si Alyssa naman pinipigilan ng sariling umiti. Hindi ibig sabihin nun ay, Papa Doc, Mama is pretty, kind, tapos mabango pa. Pwede na kayo mag-asawa. Halos manlumo si Rafael. Leah, hindi ganon. Doc, you said you want to be with us, diba? Sabat ni Liam sa isang tabi. Gusto mo rin po si Mama? Wait, sandali. Ano bang, hindi ko... Doc, nauutal ka. Napahawak si Rafael sa sentido at huminga ng malalim. Kids, having a family is not that simple. Why po? Because people make mistakes and sometimes natatakot silang ulitin yun. I work too much. I hurt people. I wasn't ready. But you're good now po. Papa Doc, kapag po nag-asawa kayo, kailangan
Mabait kayo kay mama. Hindi niyo siya pwedeng iwan. Kids, wag niyo naman ganyanin si Doc, baka mamaya mahimatayan dyan. Pero mama, maganda po kayo together. Ang cute niyo pag nag-uusap, mukha kayong love team. Anak, please, that's enough. I didn't marry because I thought, wala namang magiging pamilya para sa akin. I believe I was too late, too broken, and I didn't want to ruin someone else's life. Hindi ka late, Doc. You're just delay. Pasimpleng sabi ni Alyssa. Delay is not deny. Hindi na alam ni Rafael kung matatawa ba siya o maiiyak. Papa Doc, kung gusto niyo po ng training paano maging asawa, we can help you. Nagpatuloy pa ang mga bata sa pang-aasar. Kaya hiyang-hiya naman ang dalawa sa isa't isa. Una po, dapat may flowers kayo. Pangalawa, wag po kayo laging galit. Pangatlo, wag po kayo matakot magsabi ng I like you. Leah! Halos sumabog na ang boses ni Alyssa. Nagkatingin na ng apat, saka sabay-sabay nang umiti na proud sa kanilang accomplishment. Sorry di ko alam na magiging awkward dahil sa kanila. Huwag kang mag-alala. I'm okay. Kids, let's make a deal. Sabay-sabay na tumango ang mga bata. I won't promise anything right now. Hindi pa ako ready. But I will never leave all of you. Will never leave your mom. And if your mama decides she wants me around, gusto po niya. No! Sagot ni Alyssa na napakalakas. Anyway, I will earn my place. Hindi dahil sinabi niya but because I choose to. Pagdating ni Rafael sa ospital isang umaga, agad siyang sinalubong ni Noah na may 2 tsinelas sa kamay. Papa Doc, pakisabi po kay Micah na hindi akin to. Napatingin si Rafael sa 2 magkapares na tsinelas pero magkaiba ang size. Doc, siya po kumuha, hindi po ako. Sabi ni Micah at nakapamewang pa ito. Teka lang, ba't ba tsinelas ang problema niyo? Kasi po si Micah, sabi niya po dapat parehong kulay ng tsinelas kapag papasok sa ospital. Pero ako po blue and green is okay naman. Huwag kang liar. Mama said matching dapat. Sagot ni Micah. Lumapit si Alyssa mula sa nurse's station. Doc, good morning. Napasinghap si Rafael. Ganito ba talaga every morning? Doc, kailangan mo silang pagbigyan. Okay, rule number 1, walang sisihan kapag wala ebidensya. Habang abala ang quadruplet sa coloring table, lumapit si Rafael kay Alyssa sa nurse's station. Alyssa, paano mo sila napapalaki na hindi nauubusin ng pasensya? Hindi ko sila pinapalaki. Inisip ko na lang, tinutulungan ko sila sa araw-araw at lumalaban ako. Di ka ba nababaliw? Minsan. Pero kapag nakita mo naman kaya nila magbago, dahil sinabi mo worth it. Tsaka bata pa yung mga yan, marami pa silang matutunan paglaki. Naka-break si Alyssa at nakaupo sa bench sa ilalim ng malaking acacia tree. Iniinom ang malamig na tubig habang pinapakinggan ng mahinang hangin. Lumapit si Rafael at may hawak na 2 sandwich at mukhang hinihingal. Alyssa, nagbaon ka? Ang hirap po mag-pack ng lunch kapag may quadruplets. I figured. Iniabot ni Rafael ang isang sandwich. Kain ka. Walnut chicken sandwich yan. Healthy daw, sabi ni Nursella. Hindi ako mahilig sa nuts, Doc Sorry. I didn't know. Okay lang. Di naman ako allergic. Habang binababa niya ang tubig, muntik niyang matamaan ang sandwich. Napahawak si Rafael sa balikat niya para maiwasan ang pagbagsak. Pero sa prosesong yun, halos magdikit ang kanilang muka. Doc! Sorry. Sabay silang umatras at namula. Naglakad si Rafael paatras at sumabit siya sa garden hose. Diretsong napaupo sa damuhan. Napatakip ng bibig si Alyssa. Are you okay? I'm fine. Sagot ni Rafael habang nakatingala sa langit na parang nagdadasal na sana, mawala na siya. Doc, hindi ko kayo tinulak I slipped on dignity. Yun talaga ang unang nawawala kapag malapit ka. Malapit po saan? Sa'yo. Tinulungan ni Rafael si Alyssa na mag-fill out ng new assistance financial forms para sa quadruplets. Dahil sobrang tagal,
Nakatulog sandali si Alyssa habang nakasandal sa mesa. Tinitigan ni Rafael ang mukha ni Alyssa. Gusto niya sanang i-adjust ang kumot dito. Pero nung marahan niyang inangat ang tela, nagising ang babae. Dok, kukumutan lang sana kita. Tumawa si Alyssa. Dok, hindi ako pasyente. I know, pero alam mo minsan, gusto rin kitang alagaan eh. Sa playroom ng ospital, nakaupo si Rafael sa maliit na mesa habang pinipilit i-assemble ang isang Lego helicopter. Papa Doc, wrong po yan. Ha? Paano naging wrong? It's upside down po. Hindi tama to. Manual lang mali. Papa Doc, gusto mo ba si Mama? Tanong naman ni Leah. May nalaglag na piraso ng Lego sa kamay ni Rafael. Ano? Saan naman ang galing ang tanong mo? Sa amin po. Di naman po ito riddle, Doc. Gusto niyo ba siya o hindi? Kids, hindi ito simpleng tanong. Doc, kung di pa kayo sure, ibig sabihin po may gusto kayo. Hala, may meaning po pala yun. Oo kaya. Sagot ni Leah kay Noah. Nagkakagulo na ang mga bata sa kanilang iniisip. So do you like Mama? Hindi agad sumagot si Rafael. Uminom muna siya ng tubig tapos tiningnan ng apat. Yes. Ano po? Di namin marinig. Napalunok si Rafael at diniinan ng bawat salita. I said yes, gusto ko ang mama niyo. Napasigaw ang apat. Naglabas si Liam ng maliit na notebook at sumulat ng status begin operation date. Si Micah naman, nagtaas ng index finger. Papa Doc, you need to confess para hindi ka maunahan ng iba. What? May naliligaw sa mama niyo? Sino? Kailan? Doc, manligaw ka muna bago ka mag-hallucinate. Nagiging jealous siya, no? Saad ni Micah kay Liam. Nagsalubong ang kilay ni Rafael. Hindi ako nagsiselos If hindi kayo nagsiselos, sabihin niyo po na okay lang kung may ibang manligaw kay Mama. Of course, hindi ako papayag. Kinagabihan sa nurse station, nag-aayos si Alyssa ng charts bago mag-end ang shift niya. Nang lumapit si Rafael na parang may kinokontrol na kaba sa dibdib. Alyssa, can I talk to you? Meron akong problema eh. Yung mga anak mo. Kabadong saad ni Rafael, habang nakahawak pa sa kanyang dibdib na tila hindi makahinga. Anak natin. They want us to, they want me to date you. Sila nagsabi niyan? Yes, as in buong meeting. May mission order pa. At anong sinabi mo? I said na gusto kita, pero ayoko magmadali. Alyssa, gusto kita. Pero gusto ko maging tama. Hindi ako pwedeng pumasok sa kahit anong hindi sigurado. Lalo na dahil may 4 na bata nakatingin sa atin. Doc, I appreciate that. Hindi rin naman ako ready at ayoko rin na nagmamadali. So pwede ba maging magkasama muna tayo? Pwede naman basta walang pressure Sobrang abala ng lahat nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang 2 taong naka-formal attire at mukhang galing Maynila. Ang unang pumasok, babaeng matikas ng tindig. Ang kasunod, lalaki na nakakurbata. Good afternoon, we're looking for Dr. Rafael de la Cuesta. Napatingin ng lahat. Napakabilis, lumapit ni Nurse Ella. At huminto-hinto pa ang paghinga nito. Ma'am, kayo po ba ang parents si Doc? Yes, I am Doktora Victoria de la Cuesta. This is my husband, Engineer Manuel de la Cuesta. Dumating si Rafael sa lobby. Galing OR. Ma, Dad, Rafael, ba't kayo nandito? May rason, at sana tama ang narinig namin. Bago pa makapag-usisa si Rafael, sumulpot mula sa likod niya ang 4 na maliliit ng ulo ng mga bata. Papa Doc, we found our crayons! Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Are those? Tumakbo ang 4 sa harapan ni Rafael at proud pa silang nakapila. Nagpakilala ang isa't isa. Nalaglag ang panga ni Victoria sa narinig. You have 4? You have 4 kids? Ma, please, let's talk privately, not here. Pero tumagos na ang tingin ni Victoria kay Alyssa na ngayon ay papalapit. Pagkakita sa kanya, biglang lumambot ang mukha ng matanda. Alyssa, ikaw yan? You grew up beautifully.
Ma'am, kayo po ba si Doktora Victoria? Yung tumulong sa akin nun? Yes, I remember you. Nagkatinginan sina Rafael at Alisa na para silang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi nila inaasahan na ganito kabilis magkokonekta ang lahat. You didn't tell us. You didn't tell us you had 4 children. At di mo sinabi na ang babae pala ay si Alisa. Rafael, what on earth happened? Ma, hindi ko rin alam nun. Nagkita lang kami. It's a very, very long story. Tumawa naman si Manuel. Of course, 4 ang bata. Malamang hindi short story yon. Papa Doc, grounded ka. Noah. Tumikim si Alisa at lumapit sa pagitan ng pamilya ni Rafael. Ma'am sir, huwag po kayong magalit kay Doc. Ako po yung naglihim, ako po yung hindi nagsabi. Hindi niya kasalanan lahat. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ng pumaling sa kanya ang mag-asawa. I didn't tell him because I didn't want to trap him. Hindi ko siya gustong pilitin. Hindi ko rin gustong maging dahilan para ma-pressure siya o makaramdam ng guilt. Kahit po naging kami ngayon, ayaw ko pong ipilit ang kasalagad. Hindi naman po ito karerahan eh. Hindi to dapat pinipilit ng kahit sino. Natahimik ang hallway. Kahit si Victoria na kilalang matapang hindi nakapagsalita. You are still the same, Alisa. Brave, honest, and selfless. She is more mature than you, Ma. Mali ka ng pinagsasabihan, Rafael. She is more mature than you. Ma naman. Correct po. Bulong pa ni Micah. Tuluyang napabuntong hininga si Victoria. I am not mad because you love her. I'm mad because you hid something this important. But the moment I saw these kids, tumingin siya sa 4. Nakangiti at kumakaway pa. I realized something. This is not a scandal. This is a blessing. So you're not forcing us to marry? Of course I want you to marry. But I will not force Alisa. She's right. Relationships should grow, not be rushed. I only ask for one thing. Naglapit sila ni Alisa at hinawakan ang kamay ng babae. Take care of my son, and let us take care all of you. So Lola, pwede po bang kayo magbantay sa amin minsan? Nakangiting sumagot si Victoria kay Liam. Of course, Apo. You have a whole family now. Sa bridal room ng maliit na garden venue, nakatayo si Alisa sa harap ng salamin. Suot ang simpleng damit pangkasal na gawa ng lokal na mananahe. Ma, you look like a princess. Bulong ni Leah habang hawak ang laylayan ng gown. Hindi anak, kayo ang mga princess. Kayo na mga kapatid mo. Si Micah naman, nagabot na maliit na pouch ng pins. Mama, ako po yung tagabitbit ng veil. Kailangan po professional. Si Liam na naka-mini-tox at hawak ang wedding rings, tumingin kay Alisa. Mama, sure na po ba talaga kayo kay Papa Doc? Oo anak, sure na. Samantala, sa kabilang kwarto nakatayo si Rafael sa harap ng salamin. Suot ang dark gray suit na halos hindi na makilala ang sarili. Pinupunasan ni Manuel, ang kanyang ama, ang kumikintab na sapatos sa sahig. Anak, kuminga ka. Dad, bakit ang init? Ba't ako hinihingal? Ba't parang, kasi kakasal ka? Normal yan. Ganyan din ako noon. Pero mas gwapo ka pa sa akin ngayon, ha? Congratulations. Biglang bumukas ang pinto. Sumugod ang quadruplets, naka-mini suits at dress at halos. Mawalis nila ang carpet sa bilis. Papa Doc, handa ka na ba? Papa Doc, huwag kang kakabahan na Mama loves you. At doon tuluyang nawala ang kaba ni Rafael. Napayuko siya at niyakap silang 4. Thank you. Lahat ng ito dahil sa inyo. Naging mahigpit ang hawak ni Rafael sa kanyang sariling kamay nang makita sa wakas si Alisa. Alisa, thank you for giving me a chance. Thank you for giving me our children. Thank you for saving me when I didn't know I need saving. Napangiti si Alisa habang nangingilid ang luha. Makalipas ang 2 taon, muling nabuhay ang San Elia Medical Center. Hindi na ito ang dating lumang ospital na halos isara na. May bago ng pintura, inayos ang mga ward,
updated ang equipment, at may community clinic extension na ipinangalan sa yumaong ina ni Rafael. At sa mismong hallway kung saan minsang naglayo at naglapit ang buhay nila, naroon si Alyssa na chief nurse na ngayon. Hawak ang tablet habang sinusuri ang schedule ng mga staff. Dumating ang mga bata. Pagpasok nila nakita nila nakaupo si Rafael sa mesa na halos malunod sa mga papeles. What's the good news, Papa Doc? Approve na. Approve ang alin? The full funding. 6 more years of San Elia. Nakita nila ang community work natin at ikaw. Mama, ibig sabihin mo ba forever na open ang hospital natin? Hanggat kaya natin. Hanggat magkakasama tayo. Saad ni Rafael at niyakap siya. Sa huling sandaling yon, bago magsara ang shift, dumaan si Alyssa sa pinakabagong bahagi ng ospital, ang Amelia Hope Wing, isang lugar na dati pangarap lamang ng buong San Elia. Hey. Paglingon niya nandun ang asawa. Nakasabit pa ang stethoscope sa leeg nito. Napatingin ka. Di ko pa rin ma-imagine na ganito na tayo ngayon. Na ganito na ang San Elia. Tumingin si Rafael sa paligid, saka tumingin sa kanya. Hindi lang ito dahil sa ospital, Alyssa. Ikaw ang milagro ko. Ikaw ang dahilan kung ba't lumaban ako. Napangiti si Alyssa at iniwas ang tingin. Hindi lang ako, Rafael. Marami tayo. Ikaw, ang staff, ang mga bata, mga taong naniwala pa rin kahit halos mamatay ang San Elia. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang kamay niya. Alyssa, thanks for choosing me. Kahit na minsan kong nakitang magulo ang lahat. Kahit na minsan ako ay naging dahilan ng sakit. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataong maging mas mabuting tao. Rafael, hindi mo naman kailangan maging perpekto. Ang mahalaga pinili mong ayusin tayo. Pinili mong magbago. Pinili mong magbago at pinili mo kami. Sa buhay may mga taong mawawala. May mga maling desisyong magagawa. May mga gabing iiyak ka mag-isa. May mga pangakong hindi matutupad. At minsan may mga sugat na akala mo hindi nagagaling. Ngunit kung pipiliin mong lumaban, kung pipiliin mong itama, kung pipiliin mong ayusin, at kung pipiliin mong tanggapin na may pag-asa pa, pwede pang maisalba ang mga bagay na akala mo tapos na. The end.